Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang game ng Los Angeles Lakers at ng Portland Trail Blazers kung saan nakabawi nga ang Lakers matapos sa matalo sa Brooklyn Nets dahil nakuha nga nila ang blowout win sa game na ito. At ang nanguna nga sa panalo na ito ay ang former All-Star and former number 2 pick D'Angelo Russell na nagtala ng 34 points, 8 assists, 2 blocks and 0 turnovers on 14 of 21 shooting sa field and 6 of 11 shooting naman sa 3-point line. Mainit nga ang pangalan niya sa mga trade rumors the last few weeks matapos na malipat niya sa bench at maging maalat ang kanyang performance. Ganun pa man habang lumalakas nga mga usapan tungkol sa kanyang pagkakatrade, mas lalo naman gumaganda ang kanyang performance. Sa last 6 games niya nga ay nagtala siya ng 19 points and 6 assists, 39 points and 8 assists, 14 points and 6 assists, 29 points, 4 rebounds and 3 assists, 20 points and 7 assists, and 34 points and 8 assists kanina. Ginagawa na din ito with an efficient shooting sa field. So may gusto nga patunayan si D'Lo ngayon. Tila ba ayaw niya nga magpa-trade mga kaibigan at pinapakita niya na pagsisisihan ito ng Lakers management kapag ginawa nila. Ganun pa man, alam nga nating lahat na capable si D'Lo ng ganitong mga performance. Ang tanong lang ay kung magagawa niya ba ito ng consistently at sa mga big games. Dahil ito nga naging problema last playoffs na wala si D'Lo at si Austin Reeves nga at Rui Hachimura ang nagbukang third and fourth option ng Lakers. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat pang ituloy ng Lakers ang pinaplano nilang i-trade si D'Angelo Russell? Well mga kaibigan, tapos na nga ang botohan sa NBA All-Star Game at naunguna pa din dyan si Luka Doncic sa West Guards. Almost 600,000 votes nga ang lamang niya sa number 2 Stephen Curry, pangatlo si Shai Gilgeous-Alexander, pang-apat si James Harden, pang-lima si Kyrie Irving, pang-anim si Anthony Edwards, pang-pito si De'Aaron Fox, pang-walo si Ja Morant, pang-siyam si Devin Booker at ika-10 naman si Austin Reeves. Ang biggest snub nga dito malamang ay si Devin Booker dahil isa pa rin nga siya sa mga top guards sa buong NBA. Gumawa pa lang nga siya ng 52 points at may average ngayong season na 27 points, 5 rebounds and 7.7 assists per game. Definitely all-star numbers nga yan, ngunit napakakonting boto lang nga natanggap niya. Ika-siyam lang nga siya at 6 lamang ang pipiliin na guards sa all-star sa bawat team. So kung may shoe-in man nga dito mga kaibigan ay 4 nga ito at yan ay ang top vote getters Luka Doncic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander at ang pang-anim sa botohan na si Anthony Edwards. Kahit nga mas mataas ang boto ni Harden at Kyrie kaysa kay Edwards, shoe-in nga dito si Ant-Man dahil siya nga ang star player ng number 1 team sa West. Imposible nga na walang representative sa All-Star ang top seeded team ng isang conference. Kaya naman ang pag-aagawan nga dito ng last 2 spots ay si James Harden, Kyrie Irving, Devin Booker at De'Aaron Fox. Sa kanilang 4 nga ay si Kyrie Irving ang may pinakakonting nilahong games, si Booker ang may pinakamagandang stats, habang si Harden naman ang nasa team na may pinakamagandang record. Ang All-Star voting nga ay divided into 3 parts at yan ay 50% ang fan votes, 25% ang media votes at 25% din ang player votes. So magfa-factor din nga dito ang media kung saan hindi gaanong mabenta si Kyrie Irving at James Harden. Kayo ba mga kaibigan, sino ba ang 6 guards nyo para sa Western Conference All-Stars?